Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala na ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon pong araw ng Sabado, araw ng debosyon natin sa Mahal na Birhen ng Solidad. At isinasama po natin ngayon sa ating intensyon ang lahat po ng mga may sakit, ang lahat ng mga nangangailangan ng higit na pagkalinga, lalo tigit sa mapagpalang at mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Scholastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel ang inyong Diyos, na humangos sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Betel at ang isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol na naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi ang mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga toreteng ginto ng kanyang ginawa roon. At pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sinumang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol.
Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian siya ng Diyos, ang kanyang sambayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tayo pong lahat. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahanga-hanga mga ginawa mong kanilang nakita. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay nagugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niyang tunay ay namahimala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay, na lumabis nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao. Saka siya sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-6 na linggo, ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ay 5 pala, no? Nandito na ako sa ating kalendaryo. At ngayon din ay kasama po natin sa ating pagdiriwang ang lahat po ng mga may karamdaman
lalo tigit yung mga naririto, yung mga hindi na po kayang tumayo, hindi na kayang lumakad, mga nanonood sa online, kasama po kayo sa dalangin na nawa ay ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan na inyo pong hinihiling o ating ipinagdarasal para sa atin po mga kakilala, kapamilya na mga may sakit. At tandaan po natin mabuti, ang salita ng Diyos ay salita ng buhay at ito ang nagpapasigla, nagpapanambalik ng kakalakasan ng isang tao. Kaya nawa, patuloy na kumapit sa salita ng Diyos. Balikan po natin ang ilan sa mga narinig natin mga sinabi ni Kristo upang atin pong baunin at maging gabay. No? At nawa, magdulot ito ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Nung Lunes, may mga tao po na lumapit kay Jesus at kanilang ipinapakiusap kay Jesus na pahipuin man lamang itong mga taong ito kahit sa palawit ng kanyang kasuotan dahil para mapagaling. So, maraming tao ang idinudulog, isinasamo na pahipuin sa damit kahit laylayan lang. Minsan ganun po yung umaabot din tayo sa punto na parang desperado tayo. At dahil sa ganitong sitwasyon, ito yung nagtutulak sa atin na lumapit kay Jesus, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga tao na nais natin matulungan. Ilapit natin sila kay Jesus. Lalo tigit, hindi na nila kaya na lumapit. Kailangan nila ng tulong, kailangan ng bubuhan, kailangan ng maglalapit sa mga tao patungo kay Jesus. So yung sitwasyon natin, hindi lang ito, bahala ka na dyan, kundi napapaalala pa rin na tayong lahat ay mayroong pananagutan sa isa't isa. Yung mga malalakas, habang malakas pa, kayo ang tutulong. Yung mga may hina, siyempre, kailangan din tulungan ang kanilang mga sarili. Nung Martes naman, pinaalalahanan tayo na hindi lang tayo po pwedeng maiwan sa mga batas, sa mga pamahiin, sa mga kaugalian na iitsapwera kung ano yung masigit na mahalaga, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya sabi niya, sinabi ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Sa konteksto po ng ating pagdiriwang, di ko alam kung ano ang mga pamahiin, mga turo kapag may sakit ang isang tao, no? Ano ba yung mga nalalaman natin na para gumaling, na para ganito, no? Ang dami nating nalaman na naituro sa atin na minsan taliwas sa turo ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi sa atin, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Hindi man yung isa, o kadalasan po, maraming toxic sa katawan natin. Maraming toxic. At ito yung nagdudulot ng kahinaan ng katawan natin. Bakit madalas tayo nagkakasakit? Dahil sa atin pong pagsuway sa utos ng Diyos. Yung mga kasalanan na kinikimkim natin, mga kasalanan na ayaw nating ihingi ng tawad, sa katagalan, magiging toxic yan, magiging lason yan sa ating katawan. Manghihina tayo ng lubusan.
Nung Webes naman, sabi ni Kristo, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, ito po yung tungkol doon sa isang babae na may anak na inaalihan ng demonyo, pero siya po ay isa sa mga itinuturing na hintil o hindi kabilang doon sa lahi ng mga Hudyo, pero siya po ay nanikluhod, nakiusap kay Jesus. Na kahit na ang tingin sa kanya ay tuta, pero nandoon pa rin dahil sa kanya pong pangangailangan para sa anak niya na mapalaya sa pag-aalipin ng demonyo, nakiusap kay Jesus na pagalingin nito. Kahit hindi siya karapat-dapat na pakinggan, pero sa kanya pong pagpapakumbaba, kaya't sinabi ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. At ito rin nawa, yung inyo pong baunin. Magaling ka na, gagaling ka, lalakas ka dahil sa iyong pananalig kay Jesus. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, tumingala sa Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. Ito naman yung pagpapagaling ni Jesus doon sa taong bingi at pipi, no, hindi makapagsalita. Pero inilapit ito kay Jesus at si Jesus naman hinawakan itong taong ito at gumaling. Ngayon, Sabado, narinig natin ang pagpapakain sa napakaraming tao. No? Sabi po dito, may 4,000 ang kumain. Pero paano ba napakain ni Jesus ang mga taong ito gamit lamang ang ilang pirasong tinapay? 7 tinapay is ilang maliliit na isda. Saan nang gagaling? Doon po sa habag. Kaya nga sabi niya, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Pag sinabi pong nahabag, no, ay naiintindihan ang sitwasyon. Nauunawaan niya ang kalagayan o katayuan ng isang tao. So kung hindi tayo nahahabag o wala tayong pusong mahabagin, mananatili tayong walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Mananatili tayong ako lang, sa akin lang ito. No? Pero hindi yun ang panawagan ng Panginoon sa atin. Na tayo rin nawa ay magkaroon ng isang pusong mahabagin, marunong kumilala sa pangangailangan at pinagdadaanan ng bawat isa. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, naiintindihan ka ni Jesus. Mahirap po ang magkasakit, no? Sa mga may sakit na naririto, mahirap po yan. Minsan, tinatapangan ninyo kasi ayaw ninyong magbigay pa ng parabang isipin doon sa mga nag-aalaga sa inyo. Kaya kahit na may sakit na nararamdaman, titiisin ninyo. Hindi nyo ipaparinig. No? Kaya minsan naman yung kabaligtaran na dinadaan sa init ng ulo, dinadaan sa pagsigaw, dinadaan sa pagdadabog, no, yung nararamdaman o yung mga sakit na nararamdaman. Kaya no, medyo hindi nagiging okay, no, yung pang-araw-araw na pakikibaka dito sa sakit sa inyong nararamdaman. No? Mahirap, pero nawa ay patuloy tayong manalig kay Jesus sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad, no? Na mas maging matatag tayo sa mga panahon na sinusubok ang ating pong samahan dahil sa sakit
na nararanasan ng bawat isa sa atin. May mga tanong minsan, bakit ako? Bakit ikaw ang nagkasakit? At bakit hanggang ngayon hindi ka gumagaling? Di ko alam ang sagot, no? Pero ang malinaw lang ay kasama pa rin natin si Jesus at naiintindihan niya ang inyo po, ang ating kalagayan o ating sitwasyon. Pero dito po, nawa, kung ano ang mayroon, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. At lahat magiging okay din sa tamang panahon, sa panahon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kasat lang po, no? Kasi kung dito 4,000 tao napakain ni Jesus dahil sa habag, pero hindi po nawala yung pagpapasalamat sa Diyos. Kung mayroong nararamdaman, kung mayroong mga kakulangan, kagipitan, ulitin ko po, no? Pag nagkasakit o may naroon nagkasakit sa pamilya, hindi lang energy yung nauubos, no? Maging yung mga resources nauubos. Kaya yung pasensya nauubos, pero tiyakin natin na hindi maubos ang ating pong pananampalataya kay Jesus. Isang araw, ipagkakaloob po sa bawat isa, lalo tigit sa mga may sakit, ang mapagpala at mapaghimalang pagpapagaling ng Panginoon. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin natin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kami masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, justisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangin naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaon na. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo.
Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo ng katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahandog, tanda ng mapagpakumbabang paglilingkod, ngayong ang dalagang si Santa Scholastica ay ginugunita, pakundangan sa aming paghahain, pag-alabin mo kami sa pag-ibig sa pagharap namin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa
sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya sang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang sa paggunita sa dalagang si Santa Scholastica ay magbunsod nawa sa amin upang maghintay sa pagdating ng iyong anak at makadulog sa piging ng kanyang pakikipag-isang dibdib sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong gagawin ngayon ang rito ng pagpapahid ng banal na langis. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang banal na tubig nawang ito ay magpaalala ng pakikiisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak, ng iyong apostol na si Santiago. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pari ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kami natitipon ngayon sa iyong ngalan, dinggin mo po ang aming panalangin may pananampalataya. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, ningapin mo po itong aming mga kapatid na may sakit. Sumaamin nawa ang kapayapaan at kaligayahan ng iyong kaharian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, kami iyong inililigtas sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami binibigyan mo ng pag-asa, bagong buhay at lakas bilang bunga ng iyong mga tiniis na pagdurusa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami iyong ginagawang kahati sa iyong paghahain ng sarili sa Diyos Ama sa pamamagitan ng aming pagtanggap sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos Ama, taglay ang pananampalataya sa iyo, itong aming mga kapatid ay papahiran ng banal na langis. Pagaanin mo ang kanilang mga tiisin at palakasin mo sila sa sandaling ito ng kanilang kahinaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan nawa kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa niya kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Maupo muna po ang lahat. Sa mga may sakit po, pipila lang po dito ng pakumunyon at habang pinapahiran po ng banal na langis. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaanin mo ang mga tinitiis nitong aming mga kapatid na may sakit. At sila'y iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo sila ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Panginoong nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.